Yun yung mga parts, yung booking na to. Kanina kinuha ko yung booking, nakalagay, ano lang, 80 kilos na frozen chicken. Tapos nung nalaman nila na L300 yung pipick up, yung kasi 300 kg lang to eh, biglang dumami. Tay, pag mali daw yung nakuha mo kasi pindot ka na lang pindot, paano ba? Cancel! May cancel naman eh, cancel mo, cancel ng customer, ganun lang yun. Basta, pag hindi pa pwede, di cancel, wala tayong magagawa eh. Nagkamali tayo ng pindot kasi nga paunahan eh. Mga parts, binigyan tayo ng 1,000 na tip. Tag 500 daw kami tatay. Bot, ito tatay ito. O, yan o. Ayan. Yung pinigiran namin. Kita, nakikita ba? Ayan. God is good. Kaya wag tayo man lalamang ng kapwa. Pabayaan na natin yung mga ganyan. Konting ano lang, aberya lang. Huwag na natin poproblemahin. Gaya na to, di ba mga parts? Kanina, nagbuhat nga kami. Lumabas kami ng shop nila. Medyo malungkot kasi nga nagbuhat tayo. At hindi natin sinabi na may buhat tayo. Pero ayos lang sa amin ni tatay, di ba? Hindi sumama yung loob namin. Ayos lang sa amin. Nagpasalamat pa kami sa may client. Kita nyo, nung paalis na kami, bandang huli, parang siguro, may naalala sila ng ganyan. Bumabol. Binigyan kami ng 1,000 nga na tip, di ba mga parts? Kaya, ganun lang. Hayaan na natin yung mga panlalamang na ganyan, konting panlalamang lang. Huwag na natin masyadong problemahin yung mga ganyan dito kay Lalamove. Good day mga parts! Today is another booking day na naman tayo. April 10 ngayon, Thursday, 2025. Time check, 9:35 AM. First booking natin from San Bartolome, Novaliches going to Parañaque sa halagang 903. Ang layo ng pickup location ay 3.2 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Yung bibigay din sir sa ano? Thank you sir. Okay, thank you. Parts! Ano sir, dyan ang gaano? Anong deliver nyo dito? Ano mga mga karton din? Ito ano na to? Dala ko. Ah, ito? Mas malaki. Butterfly. Saan naman biyahe niyan? Probinsya? All around. All around. Mekaniko. Ganda. Kaya mong bumaklas ng makina. All around. Pero yung... wala. Yung first booking mga parts, konti lang. Kaya maghanap pa kami ni tatay ng pangsabay namin. Kahit mga 600 kg, kaya pa kasi kalahati lang yung naikarga natin sa mga sasakyan natin. Lipat kami ng pwesto mga parts. Nakakaisang oras na kami nag-aabang. Malapit sa may pinag-pick-upan namin. Wala pa rin kami nakakuha. Kaya lilipat kami ng maganda-gandang pwesto para makakuha ng kasabay. Time check, 10:54 AM. Nakakuha na tayo ng pangsabay, pang double booking natin. From Tandang Sora going to Parañaque sa halagang 571. Ang layo ng pickup location ay 5.3 km. 300 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Kailangan talaga mga parts, aabante ka para makakuha ka ng booking. Pagka naka-stay ka lang o naka-stop ka lang sa isang lugar, ang hirap kumuha. Walang lumalabas na papunta rin doon sa may pupunta mo. Nakita mo, pagka paalis na kami, sa kami nakakuha ng booking. Same pa, kasi ang pagdadala natin ng first booking yung mga karton, dyan sa may West Service Road, bago dumating ng Doña Soledad. Yung nakuha namin, papunta naman ng Doña Soledad. Ang diskarte na gagawin namin, ito kasi yung second booking natin na frozen meat, ayun ang unahin namin para makadaan kami ng expressway. Kasi etong first booking, hindi siya aabot ng ng Doña Soledad eh. Yun ang unang exit ng expressway eh. Kaya gagawin namin, yun muna, second booking para makadaan kami ng expressway. Lalabas kami ng Doña Soledad, deliver namin doon. Saka kami babalik ng West Service Road. Yung pabalik ng Parañaque kasi yung first booking natin eh. Kasi ang way ng first booking natin, pabalik ng West Service Road. Hawak-hawak ko na naman yung camera ko. Nakalimutan ko dalhin yung yung stand para mailalapag ko dito sa may harapan ng sasakyan. Nakalimutan. Kaya ito, nangawit yung braso ko kakahawak ng camera. Sir, dito ba yan, no? The Chicken Co-op. Pick up, ma'am. Sasakay pa po. Papuntang Bikutan ako. Yun yung mga parts, yung booking na to. Kanina kinuha ko yung booking, nakalagay, 80 kilos na frozen chicken. Tapos nung nalaman nila na L300 yung pipick up, yung kasi 300 kg lang to eh, biglang dumami. Nagkaroon ng 1 box of sauce, 1 case of ganyang Pepsi, nagkaroon ng 5 bundles na meal box, dumami. Tapos may 30 kilos na chicken breading, di ba? Ganyang ka. Chicken wings yata to. Frozen meat. Oo, 80 kilos lang nakalagay talaga nung una. Tapos in-update nila yung biglang dumami yung order.
order nung nalaman nilang 300. Pag di nagkasya, wala, cancel, di ba? Kasi akala siguro nila, ito lang yung pickup, sa kanila lang 300 kg lang. Hindi nila alam, kaya nga nagkumuha ng 300 kg, 1,000 kg, kasi may kasabay. Ayan nakalagay oh, 1 updated categories in this order. May dinagdag sila sa order nila yan. Bungad yung chicken. Kasi may ano sila, ano yung karton, kuya? Karton ma'am eh. Wala. Mababasa yan. Panghuli na po yung chicken para ano. Hindi na lang ng bready. Yan, harangan nyo na lang yan. Saan ang dalawa? Ha? Saan ang dalawa? Paranaque yan sa West Service Road. Dami ah. Balikbayan ba yan? Parehas mo doon sa katuloy. Pakakajig nila siguro yan. Yun lang. Ito na si Kuya Bacon. Wala na. Okay, wala akong papapala. Dito na lang yan ma'am, sa Basata. Yan, dito na lang banda. Yan. Saan may ano pa yan? Hoy, sige. Ay, apat. Wait lang, ayusin mo na lang. Asya naman yan. Sige ma'am. Okay ma'am. Thank you ma'am. Okay mga parts, papunta tayo ng drop-off location. Ang unang di-deliver natin yung second booking, yung frozen chicken. Ang layo ng drop-off location ay 25 km. Alright, let's go! Medyo natagalan din tayo mga parts no, na bago tayo makakuha ng kasabay natin. Ang diskarte ngayon, pagka ganitong medyo mahirap kumuha, kailangan pagka nakita mo na agad yung booking na okay na sa'yo yun, select mo na agad. Huwag mo nang basa-basahin o ano-ano pa. Kailangan dito pabilisan ng mata kasi mahirap talagang kumuha ng booking ngayon, kaya kailangan paunahan talaga. Pabilisan ng pindot. So pagka mabagal ka, nagbabasa-basa ka pa, maunahan ka talaga ngayon mga parts. Tatay, pag bali daw yung nakuha mo kasi pindot ka na ng pindot, paano ba? Cancel! May cancel naman eh. Cancel mo, cancel ng customer, ganun lang yun. Basta, pag hindi pa pwede, di cancel. Wala tayong magagawa eh. Nagkamali tayo ng pindot kasi nga paunahan eh. Ayos na rin mga parts, yung dalawang booking natin, ito yung resulta niya. Bale, pumapatak siya ng 1,475. Yung dala-dala natin booking papuntang Paranaque, parehas to halos magkalapit lang. Kaya okay din yung nakuha natin na booking. Ganyan lang, tsaga-tsaga lang na mag-abang ng booking kapag ka gusto mong mag-double booking. Papunta tayo ng Paranaque mga parts. Ang tinuturo ni Google Map na dadaanan natin na pinakamabilis ay yung papuntang C5 Katipunan dyan. 28 km ang layo niya pagka doon tayo dumaan. Pag nag-EDSA tayo, 25 km lang ang layo. Pero mas mabilis sa may Katipunan na tinuturo niya kasi nga walang traffic. Kaya doon ang pinakamadaling daan na tinuturo ni Google Map. Ngayon, hindi na ako dumadaan doon kasi nga pagdating mo ng C5 bandang Bagong Ilog, may mga kalaban tayo dyan, mga smoke belching, nag-aabang din doon. Kaya iniiwasan ko talaga yung lugar na yan. Kaya pinili kong dumaan sa EDSA kahit medyo matraffic. Di naman ganong sobrang traffic, nakita ko sa may map. Okay lang din naman. Kaya doon ang pipiliin namin ni tatay na dumaan sa EDSA. Papunta ng Expressway, tapos tatagos tayo ng Bikutan. Ang deliver natin sa may SM Bikutan, RDU ang drop-off natin. Tapos yung second booking naman, deliver natin dyan sa may West Service Road. Siyempre, pagtapos natin i-deliver sa may SM Bikutan, pabalik naman tayo na West Service Road. Yung way na papuntang Villamor Air Base, meron parang subdivision na papasukan tayo doon natin i-deliver. Yung first booking natin, ito mga karton, mga parts. May nagtanong mga parts, si Anime Saga. Sabi niya, paano ba malalaman kung sino magbabayad ng delivery fee natin? Siyempre, di tanong mo parts, kung naman talaga. Di ba tama naman? Itanong mo sino magbabayad? Tanong mo doon sa ginawalan mo na. Di ba, parts? Joke lang. Sa apps natin, may nakalagay dito na cash collect. Kunwari, sa pick up, drop off. Doon nakatapat yun. Kunwari, si pick up magbabayad. Nakatapat doon, cash collect. Sabihin, si pick up ang magbabayad. Pag nakatapat naman yung cash collect kay drop off, ibig sabihin, si drop off ang magbabayad. Pero, para sigurado, itanong nyo na rin. Kasi minsan yung mga nagbubook, nagkakamali yan ng pagkakalagay nila. Hindi naman talaga nila alam kung sino magbabayad. Ngayon, nilalagay na lang nila sa pick up yung bayad o nilalagay nila sa drop off yung bayad. Kaya minsan, nagkakaroon ng lituan. Minsan, pag di mo pinansin yun, yung pala ang bayad sa pick up, nakarating ka na ng drop off, singilin mo. Dahil doon nga nakatapat yung cash collect, ang mangyayari, hindi naman ako magbabayad yung pick up, di ba? Kung minsan nakakalimutan din yung pick up magbayad. Kaya kahit nakalagay sa apps natin kung sino magbabayad doon, mas maganda, tanungin pa rin natin sa may pick up para sigurado tayo. Ay, ma'am, nandito na po ako, ma'am, sa may building B ng RDU. Saan kayo man na kuya? RDU, ma'am, building B. Nandito kami. Diyan kayo? Diyan pa bang iba? Naka-yellow po. Naka-yellow? Ay, ito pala eh. Ay, ito pa na. Ay, binigay sa yung resibo yun.
Wala po. Walang binigay sa amin. Ito po lahat to, 620. Nagano po kami, toll fee na 49. Sipo ng toll gate yan. Teka lang. Tayo ko yung resibo tayo ng toll gate. Okay, papunta na tayo sa pangalawang drop-off natin mga pards. Ang layo na lang ng drop-off location ay 7.7 kilometer. Alright, let's go! Hintayin lang natin kasi wala na raw siya dito eh. Drop-off natin, umalis na raw. Nandun daw siya sa kanto, babalik daw siya. Deliver mga pards kasi yun yung gate ng pag-deliveran natin, nakaharang yung truck ng gasolina. Hintayin daw matapos para makapasok tayo dyan. Yun, kaya gagawin namin ni tatay. Kakain muna kami ng tanghalian. Ayan mga pards, yung pagkain namin ni tatay, nagbabawang kami ng kanin, no? Ayan, nagbabawang kaming kanin. Tag-isa kami. Bumibili lang kami ng ulam sa labas. Ito, 50 isa bili namin, no? Mura. Ano ba ito, tay? Ano ito, tawag si sir? Hello, sir? Yung paglagpas, sir, ng truck nung gasolina, ng L300 na puti, dito kami nakaparada. Ano sa kanya mo dyan? LK? Oo. Saan ka ba? Andiyan ka na, sir? Puntahan ka na, sir. Sandali lang. Time check, 2:44 PM. May pang third booking na tayo. From Paranaque going to Manila sa halagang 550. Ang layo ng pickup location ay 3.5 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Wala. Ito pala, straight. Meron po kayo 40 pesos. May 10 ka ba, ma'am? Sige, Wala na. kuha ako. Sige, salamat, ma'am. Sarge. Thank you, ma'am. Kuya, ito sa drop-off. Ito din, Sandri din yung hanapin niya. Sa may top lang po yun. Sige, ma'am. Along tap lang. Apa. Okay. Salamat po. Sige, ma'am. Tara na. Okay na. Okay, sir. Salamat, sir, ha. Okay. Okay, papunta tayo ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 12 km. Alright. Let's go. Dito ko siya, no? Ano dito? Yung signage. Ito, lalagay dyan. Hindi nga kaya ng hagdanan yan. Agdan. Tapos ka mag-isa. Ano, magja-joke? Duty nga ako akong guardia dito eh. Ako pa yung gawa eh. Kasi maintenance kami dati dito. Dapat siya ulit, pag-apply ka, siya ako apply mo. Ano yung na-promote ka? Nadagdagan. Nagdagang trabaho. Nadagdagan. Hindi na pag na-promote ka. Sabi sa'yo, huwag ka magpapanggap naman. Magpapanggap ka na masipag gawawa. Mapopromote ka, no? Promote ka. Kakatapos lang namin i-drop yung third booking namin mga pards. Time check tayo, 4:16 PM. Pupunta kami sa may Binondo kasi mas maraming booking dun eh. Kaya doon kami mag-aabag ng pang-apat or pan-5, ganyan. Sana masabayan natin para maganda yung biyahe natin. Nasa may Santa Cruz na tayo mga pards. Gaabag na kami ng booking ni tatay dito. Hanap na kami na mapupwestuhan namin dyan sa may Binondo. Ito, LRT to, yung nasa taas namin. Ayun, madami rin booking ngayon dito. Pero yung hanapin namin baka pauwi na. Kahit dalawa sana makakuha kayong pauwi ng Quezon City. Ano na rin kasi mga pards eh, 4:34 PM na ng hapon. Time check, 4:51 PM. May pang-apat na booking na tayo. Ano to multiple booking to. From Manila, going to San Juan, going to Talipapa, Mabaliches. Sa halagang 909. Ang layo ng pickup location ay 1.8 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Pwede na rin yung nakuha namin booking mga parts kasi mag-alas 5 na kaya medyo mahirap na rin kumuha ng booking dito. Kaya nga pinagtyagaan na namin yung dalawang pickup, isang drop off. Ganun yung booking na to. Multiple booking kasi to. Dito kami mga parts sa harap ng 999 Mall. Pinahintay kami ng pickup kasi hindi pa rin nalalabas sa bodega nila yung items. Tinawagan ko yung nag-book. Sabi ko dagdagan niya ng 150. Yung waiting hour natin. Buti pumayag naman. Kaso send niya daw via GCash. Pati yung payment natin via GCash. Wala raw siya sa may drop off. Tapos may pick upin pa kami sa may sa may San Juan. Doon yung second pick up ng natin, pang-apat na booking natin. Kaya pamadali nga ako nung nung nag-book kasi nga baka magsara na daw. 30 daw magsasara. Sabi ko baka hindi na kayanin kasi nga pinahihintay kami dito sa may unang pick up Kaya kakausapin niya daw, bibigyan niya na lang daw yung bantay doon para maghintay, hindi raw umuwi. Kaya pagtapos na ito, diretso agad kami doon sa may second pick up namin. Ayun yung pick up. Ano may? Ay, upuan? Pang salon. Upuan sa mga beauty salon.
gamit akong babasahin to. Ano yun dyan? Yung shampoo bit ko. Yung isa. Nasa taas? Sige. Upuan. May gulong ba yun? May gulong? Wala naman. Wala po. Hindi mo naandar. Hindi naman tatakbo yun. Okay na yan? Sige. Sir, thank you, sir. Okay. Sige. Okay mga pards, papunta naman tayo sa may second pickup natin ng pang-apat na booking. Dalawa kasi pickup natin eh. Papunta naman ng San Juan, doon ang pickup natin. Ang layo ng pickup location ay 7.6 km. Alright, let's go! Wala na, gabi na. Hindi na magkakitaan. Inabot din kami ng isang oras din. Sakto isang oras bago namin na-pick up yung booking na to. Sayang na rin eh, hindi na namin kinancel kasi pauwi na rin sa amin yung drop-off nito. Tsaka mga pards hapon na rin kasi. Kaya hindi na namin kinancel to para humanap ng ibang booking. Kaya pinagtyagaan na namin. Nagbayad naman si ma'am ng 150 ng waiting hour natin. Lalamog po ma'am. Ay, hindi na. Ay, Sakto ah. pasarado na ba sir? Oo. Ang tagal na pinag-pick upan namin dun. Kailangan namin ng malakas. Bukod ko din. Angat. Yun. Yan na lang yan. Kita na niya bukas ha. Silipin nyo na lang. Dito tayo mga pads, drop off natin pang-apat na booking sa may bandang bandang Sora. Napagunyan tayo. Siksikan dun. Okay. Dandan. Pakabila tay. Wala mabigat. Hindi magaan lang. Walang ba? Baka mabasag. Ay, porcelain lang pala to. Baka mabasag yun kasi kaya. Porcelain. Baka mabasag yan. Hindi ma'am, hindi sir, hindi kami nagkakabit niyan sir eh. Pinadeliver lang din sa amin eh. Thank you sir ha. Okay na po lahat na lahat. Mga parts, binigyan tayo ng 1,000 na tip. Tag 500 daw kami tatay. Boss, ito tatay ito. Yan o, ayan. Pinipiran namin. Ito, nakikita ba? Ayan. Ano mga parts, pinahabol. Malis na kami, nahabol to 1,000 no. Sinuwerte pa kami mga parts. May 1,000 pa kami na tag 500. Tapos nung paglabas na, pagpaalam ko sabi ko, okay na, yun na lahat yung items. Lumabas na kami, sumakay kami sa may sasakyan. Pa-start na ako, biglang humabol yung lalaki. Sabi to, pinabibigay din ni ma'am, yung babae doon. Kala ko nga, mangiigi ng sukle. Kumbaga, bibigay siya ng 200. Ganun. Binigay lahat, 1,000. Kaya dapat hindi ko na yan mga parts. Kasi parang nahiyanan kami niyan yung tatay. Dahil konti lang din naman yung gamit nila. Saka lang, nasa likod lang ng sasakyan. Yung pintuan nila, lapit lang talaga. Kaya expected ko talaga ng mga 100 lang bibigay. Kaya mga parts, ganun sinasabi ko sa inyo na marami pa rin na mababait na client na nagbibigay ng tip o nakakaunawa sa atin. Pero hindi na namin in-expect talaga na bibigyan kami. Tsaka hindi na kami nang hingi. Nahiya na rin talaga kami mga parts. Kaya nila nagpaalam na lang ako. Sabi ko, ayun na yung item sir, okay na, kompleto na. God is good. Kaya wag tayo manlalamag ng kapwa. Hayaan natin manglamang sila sa atin. Gaya ng mga konting mga buhat, tapos mga konting timbang, ganyan. Hayaan nyo na. Huwag na tayo makipag-discussion sa mga ganyan. Kasi konting lang, aberya lang. Huwag na natin poproblemahin. Gaya na to, di ba mga parts? Kanina, nagbuhat nga kami. Lumabas kami ng shop nila. Medyo malungkot kasi nga nagbuhat tayo. At hindi na natin sinabi na may buhat tayo. Pero ayos lang sa amin ni tatay, di ba? Hindi sumama yung loob namin, ayos lang sa amin. Nagpasalamat pa kami sa may client. Kita nyo, nung paalis na kami, bandang huli, parang siguro, may naalala sila ng ganyan. Humabol, binigyan kami ng 1,000 nga na tip, di ba mga parts? Kaya, ganun lang. Hayaan na natin yung mga panlalamang na ganyan, konting panlalamang lang. Huwag na natin masyadong problemahin yung mga ganyan dito kay Lalamog. Okay mga parts, income reveal tayo. Bale, alas 8 ng gabi namin natapos yung last booking namin. At naka-4 na booking kami sa maghapon. At ang kinita namin ay 2,346. Pagkatapos
Pagkatapos malaki yung tip na nakuha namin mga pards. Naka 1,150 kami na tip. Pag inad natin dito, sabihin natin naka 3,500 kami. Pagkatapos bawasan natin ng 800 na diesel at 200 na pangkain. Bale, 1,000 yun. 3,500 minus 1,000 equals 2,500. Ayun mga pards, naka 2,500 kami na malinis. Labas na rin yung pangkain, pan-diesel, saka yung commission nila Lalamove.